Hello mga ka-mushroom. So, ito yung ating ginawa na kabuting saging sa mga nagtatanong kung ano yung gagawin pag ganitong sobrang init. Pag ganito na summer, ang gawin ninyo, magpatubo kayo doon sa may silong o kaya gumawa kayo ng silong kagaya nito oh. Yan, mga ganyan na pamaraan na may silong. Pag tirik yung araw na ganyan, walang silong, gumawa kayo ng silong. Tapos, basahin ninyo lagi yung dito sa palibot niya. Ganyan. Sa palibot ng bed ninyo kung gaano kalaki yan, gaano kahaba, ganyan, gaano karami. Basa-basahin ninyo yung lupa. Para sa ganon ay doon sila tutubo sa ganitong mainit o kaya doon sa mismong bed at saka ma-maintain yung moisture at saka yung temperature sa loob. Kasi pag sobrang init talagang walang tutubo. Walang tutubo sa inyong bed o kaya kukunti yung tutubo dahil sa sobrang init mamamatay yung amag. Kaya iniiwasan natin yon. Hanggat maaari, kasi kulang yung nilalagay natin kasi yung katulad ng ganito, lalagyan natin walang silong. Direct sunlight o kaya karton lang yung nilagay natin dyan, pinatong natin dyan, mainit pa rin pag ganitong summer, mainit pa rin yun. Kaya advice ko, doon kayo sa silong ng puno, gumawa kayo ng silong na ganito o kaya yung ganito sa tabi ng bahay ninyo na hindi na arawan, direct sunlight, dyan kayo magpatubo. Huwag doon sa tirik na tirik yung araw. Kasi kahit nakaano kaganda yung binili ninyong spoon o binhi, pag hindi na naalagaan o hindi nasunod yung tamang temperature, sumobra, patay ang inyong tanim. Walang tutubong o konti lamang ang tutubong kabuting saging. Kaya napakahalaga yung pag-maintain natin ng temperature lalo na ganitong summer. Maganda ang kabuting saging sa summer basta ma-maintain din yung init, hindi sobra yung init sa 37, 38 ganyan. Okay pa yon. Pero pag more than doon, nasa 40 na, 43, hindi na yon maganda sa amag. At pag magkakaroon na ng pinheads, ibababa natin yon sa 32 o 33 lamang yung init na yon. Para sa ganun, uusbong naman yung mga kabuti. Pag lumampas din doon na sobrang init, doon na sila sa baba tutubo niyan. Palibot niya yan. Kaya napaka-importante yung pagbasa ninyo ng lupa. Yan yung advice natin ngayong summer. Marami kasing napipilyur ngayong summer. Ito yung natin sa munggo. Yan. Sa munggo to, yan oh. Sa munggo yan. Bali, ito yung tanim natin sa munggo. Yan. Kasi napakainit, nilalagyan ko nga rin na siya ng ganito sako na para malesen yung sobrang init niya. Kahit na may lilim na ganyan, mainit pa rin. Pero at least mabawasan. Ganyan. Huwag kayong, kasi pag kunyari walang ganito, ganyan lang. Ganyan lang, tapos lalagyan nyo siya ng dahon dyan, ng saging matutuyo, o kaya karton, o kaya kung ano man dyan sa ibabaw niya. Kulang pa rin yun. Kasi lalo lang iinit yan, o kaya hindi mababawasan yung init na papasok. Kaya mas maganda sa lilim kayo, puno ng kahoy. Tingnan nyo kung gaano doon kaganda yung place ninyo at doon kayo na lang magpatubo. Ganyan. So kaya sa summer, ganyan yung gawin ninyo. Tapos basahin nyo yan lagi, yung lupa na yan, basahin ninyo. Tuwing umaga lang kayo magdidilig Tuwing umaga, hindi maganda magdilig ng tanghali. Kasi pag diniligan nyo yan, napakainit yung lupa, diniligan nyo, papasok lalo yung mainit na moisture, lalong iinit doon sa loob ng
bed ninyo. Kaya advice ko lang, huwag kayong magdidilig ng tanghali. Umaga lang. Ganyan, umaga lang. Palibot yan. So, yan lang. Sana nakatulong itong video ito sa mga nagpapatubo ng kabuting saging tuwing summer. At saka hanggang 4 na layer lang kayo tuwing summer, o kaya 5 layer ng dahon ng saging, ganyan. Pag sa dayami naman, 1 layer lang, nasa 6 to 10 inches lang yung kapal, para hindi siya sobrang init kasi mas mainit yung dayami. So yan lang, sana nakatulong ang video ito sa pagpapatubo ng kabuting saging. God bless sa inyo lahat.